Orihen ng krisis sa Zamboanga City na uwi sa isa pang sagupaan ang pagharang ng Philippine Navy sa mga rebelding MNLF na nagtangkang tumakas sa dagat. Nasabat din ang ilang malalaking bangka na hinihinalang ginamit ng mga rebelde para pasukin ang lungsod. Sa Barangay Santa Catalina naman, nabawi na ng militar ang gusali sa Lustre Street na naging kuta raw ng mga rebelde. Kanina, muling sumiklab ang sunog sa lugar matapos ang sunod-sunod na putok ng baril at mga pagsabog. Live mula roon sa Zamboanga City, may report si Ian Cruz. Ian. Yes, Cara and Joseph, sinabi nga ng militar na maliit na lamang daw ang lugar na ginagalawan ngayon ng paksyon ng MNLF. Lumiit na rin yung kanilang bilang pero patuloy pa rin ang labanan. Tumagal ng halos kalating oras ng sagupaan sa pagitan ng ilang tauhan ng MNLF at Philippine Navy kahapon. Yan ay nang magtangkang tumakas ng mga rebelde. Punta sa kanan ng bahay, kanan niya. Nasa bundok na sila. Fire! Inantihan ng mga rebelde yung nagtago sa mga bakawan ang pagpapaputok ng Navy mula sa kanilang mga barko. Sige lang! Ito, tumakbakan na. Sige lang, fire lang! Disable nyo! Hinala ng Navy sa basilan posibleng tumakbo ang mga rebelde sakaling makalusot sila sa naval blockade. At tumama sa dagat, tumama yung mga bala nila. So after that, immediately nag-retaliate kami using our machine gun. Sa clearing operations kanina ng Naval Special Operations Group, nasabat ang malalaking bangkang kaya magsakay ng 50. Ito raw ang ginamit ng MNLF sa pagpasok nila sa syudad at hinihinalang gagamitin din nila sa pagtakas mula sa Zamboanga City. Kanina, bigla itong lumabas sa mga bakawan, inangkla nila, and siguro yung analysis ko rito, ready for extraction na sila. Meron pang nadatnan na isang bangka sa dagat pero hindi na ito nilapitan pa ng Navy dahil baka raw merong sakay na bomba. Iniwasan din nilang lumapit sa mismong baybayin. Yung bakawan na yan, yan yung... Diyan sila lumalabas-pasok. Bakit hindi nyo madikitan, sir? Hindi pa namin inaano kasi mamaya may mga IED pa dyan so kailangan namin i-clearing pa yan mamaya. Tsaka hindi kami gano'n lumalapit sa shoreline kasi baka may mga 60 pa dyan. Sinita rin ng Navy ang mga bumabiyahing maliit na bangka. Ang malaking barko naman ng Navy nagsilbi ngayong pansamantalang kanlungan ng mga residenteng muntik ng maipit sa bakbakan. Kaya dinala namin dito for them to be secure sila. So eventually, ibabalik namin sila doon sa lugar na yun. Of course, kasama, ito-turn over namin siya sa Barangay Cap. Makaraan naman ng mahigit isang linggong sagupaan, napasakamay na ng militar kahapon ang KGK building sa Lustre Street sa Barangay Santa Catalina. Tadtad ang tama ng bala at halos bumigay na. Isa ito sa mga pinagkutaan ng paksyon ng MNLF. Sa tabi na naturang gusali, ang bahay na magkapatid na ito. Nang lumusob daw ang mga rebelde Lunes noong nakarang linggo, naiwan nila ang nanay nilang may sakit at kanilang lolong 75 taong gulang. Nang walang balita hanggang ngayon, hindi ko alam kung saan kasi lahat mga hostages tinanong ko na kung nakita nilang nanay ko, sabi nila wala talaga daw. Sana ko naririnig ako ng nanay ko at saka ng lolo ko, lumasbas na kayo ma. Kami hindi kami makatulog sa kakaisip sa inyo. Napasok na ng media ang lansang ito, pero ang mga residente hindi pa rin pinapayagang makapasok sa komunidad. Hindi pa raw kasi sigurado kung ligtas na sa bomba o kung may natitira pang mga rebelde sa lugar. Sa lalaking ito na nagtangkang pumasok sa Santa Catalina, sinita ng mga otoridad dahil sa kanyang kahina-hinalang kilos. Bandang alas 10:30 naman kanina, muling narinig ang magkakasunod na putukan at pagsabog sa lugar. Sinundan pa ito ng isa na namang sunog na may 10 metro lang ang layo mula sa KGK building ayon sa isang source. Naapula din ang sunog pagdating ng tanghali. Kasabay nito ang pagsuko ng 2 tauhan ng MNLF. Meron ding isang bangkay na hinihinalang rebelde ang inilabas mula sa Santa Catalina kaninang umaga. Samantala, nilinaw kahapon ng Chief of Police ng Zamboanga City na Senior Superintendent Chiquito Malayo na hindi siya hinostage ng mga rebelde taliwas sa mga naunang ulat. Pinuntahan niya raw ang paksyon ng MNLF sa Barangay Mampang
para hilingin ang paglaya ng mga bihag. You may call your term, but I was there, nagkatutukan kami ng baril, then we started talking from there. Okay. I do not know if I'm a hostage or a negotiator. Ang kalabasan, andito sila ngayon and they're willing to go back to Basilan. Pero mas... Joseph, ayon nga sa AFP ay nasa more or less ay 30 to 40 na lamang yung mga miyembro ng MLF faction yung hinahanap nila. Maliit na bilang na lamang yan kumpara nga sa nasa tinatayang 200 miyembro ng MNLF na pumunta rito sa Zamboanga, pero ang nagpapahirap daw sa patuloy na operasyon ngayon ay yung pagtatago nila no, sa iba't ibang mga bahay, sa iba't ibang mga lugar pa rin dito sa Zamboanga City, Joseph. Iyan yung assessment ng ating militar dyan, di ba, na over the past couple of days may binibigay sila na percentage. Ngayon, kung anong percentage na lamang at kailan natin makikita yung katapusan ng operation na to? Alam mo, Joseph, ang nabanggit sa atin ni Lieutenant Colonel Demi Sagala ng AFP PAO ay nanatili daw nasa 30% yung lugar na ginagalawan itong rebelding MNLF, pero hindi raw nakakonfine doon sa isa lamang na area. Sinabi niya na may iba't ibang mga lugar pa rin kagaya ng sa Lustre Street, Joseph, bagamat napasok na rin natin yan kahapon pa, pero hanggang kanina ay meron pang mga bumabaril. Ang information na binigay sa atin ng mga source natin sa military, kahapon pa raw ng madaling araw nang umalis yung bulk ng mga rebelde mula dyan sa KGK building, yung nagsilbi nilang stronghold, pero yung ilan sa kanilang mga kasamahan ay nandoon pa rin nung maghapon kahapon at hanggang kanina, Joseph, bago magdilim ay may mga narinig pa rin tayong putukan. So ito raw ay indication, lalo na yung sunog kanina, ito raw yung indication na mayroon pa rin mga nananatili na pailan-ilan ng mga rebelde doon sa bahagi ng Lustre Street at meron ding mga ibang putukan sa iba pang mga bahagi nito. At yung sinasabi mo kung kailan natin makikita yung katapusan nito, alam mo, ang binanggit sa atin ng AFP ay nais na talaga nilang tapusin ang kanilang kampanya sa lalong madaling panahon. Nung Lunes, inakala nga nila na makukuha na nila yung tagumpay at umasa rin sila ngayong araw na ito matatapos na ito, pero ang laban kasi ay hindi talaga nila mahawakan ng gano'n na lamang kadali dahil nga yung mga rebelde ay nagtatago sa iba't ibang mga bahay dahil ang information nila ay naghati-hati na sila, naggrupo-grupo na sila na maliliit at mayroon pa rin na Joseph na ilan sa mga bihag na tinatayang nasa 21 katao pa yung hawak nila ngayon, Joseph. Pero ang sabi ng militar, they are still contained. Ibig sabihin, kung nandun sa Takatalina ba to, Santa Barbara pa lamang sila gumagalaw at hindi sila nakakalusot kumbaga dun sa blockade na pinapatupad ng ating militar. Joseph, iba't iba nga yung lugar, merong Santa Catalina, merong Santa Barbara, meron din sa banda ng Rio Hondo at yung sa Mampang, yung pinakahuli kahapon kung saan pa nga nagkaroon ng issue dyan sa kanilang Chief of Police ng Zamboanga na si Colonel Malayo. Pero sinasabi sa atin, Joseph, ng military, yun nga talagang pinipigil nila, gusto nilang harangin na lamang sa isang lugar. Ang mission daw kasi nila, pagka na-contain nila doon sa mga lugar na yan, ay baka mapilitan na bitawan na nitong mga rebelding MNLF yung kanilang mga hawak na bihag. Pero Joseph, ang inaabangan ng lahat sa pagtatapos ito, nasaan na nga ba itong si Ustadz Haber Malik? Nung matanong natin ang AFP tungkol dyan, ang sinasabi sa atin ng AFP ay narito pa raw sa Zamboanga City si Malik, buhay pa raw ito at maaring nandun lamang siya sa ilan sa mga area of interest ng mga sundalo dito nga sa lugar na ito, pero pinabulaanan din ng AFP na meron na silang nakuhang validation tungkol nga doon, Joseph, sa sinasabi na si Malik daw ay tumakas sakay ng isang motorsiklo sa kasagsagan ng mass evacuation kahapon sa lugar naman sa Mampang, Joseph. Okay. Siyempre, ground commander itong si Malik, and what does it mean what does it mean to have him captured doon sa kampanya ng ating militar? Alam mo, Joseph, si Malik ay marami na ring laban na pinagdaanan. Noong 2001 ay kabilang din siya doon sa Kabatangan Siege, yung mga insidente sa Hulo noong 2005 at marami pang mga laban ng MNLF. Sinasabi rin isa siya sa mga trusted nitong si Nur Miswari. Kaya naman kapag nakuha yung ganyang high value na mga opisyal ng isang grupo, malamang ay magtapos na yung kanilang kampanya rito, dahil nga
alam naman natin, Joseph, na kapag ang isang leader nila ay na-capture na, maaaring mawalan na ng moral yung kanilang mga tauhan at maaaring ibaba na nila yung kanilang armas. Kaya yan ang pilit na ginagawa ngayon ng AFP, habulin si Malik upang hindi nga ito makatakas. At kaya nga yung naval blockade ay patuloy na isinasagawa dahil may intelligence report sila na maaaring sa pamamagitan ng maliliit na bangka ay makarating ng Basilan o makarating ng Sulu mula sa coastal area ng Zamboanga City ang grupo ni Malik at mismong si Malik na rin, Joseph. Alright. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Cruz.